Mga kagalawan, isang maganda at mapagpalang araw na naman para sa ating lahat. Ang po mga kagalawan ay araw ng Sabado. Off duty yung inyong kagalawan kaya may panahon tayo para sa mga gawaing pang sasakyan natin. Sa araw na ito mga kagalawan, una pala sa lahat gusto kong magpasalamat mga kagalawan sa inyo. Siyempre na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa ating channel kasi tayo ay umabot na po ng 300 subscriber. Patuloy nyo lang pong suportahan yung pausbong nating channel mga kagalawan at pangako ko po na marami po tayong matututunan dito. Sa araw na ito mga kagalawan, yung gagawin nga natin ay magre-repack tayo ng ating front wheel bearing mga kagalawan. Samahan nyo ako, papakita ko sa inyo kung paano natin ito ginagawa. Pinakauna dyan mga kagalawan ay luluwagan natin yung mga bolt ng ating gulong. Nakajack na po tayo. Diluwagan ko na ito mga kagalawan. Tatanggalin na lang natin yung gulong natin ngayon. Para ma-expose yung pinaka loob. Makapag-repack tayo. Yung gawain palang pagre-repack mga kagalawan ng bearing, ay bahagi po yan ng ating preventive maintenance para mapangalagaan ang bearing ng ating sasakyan. Front wheel bearing po. Yung pinakagagawin natin dito mga kagalawan ay lilinisin natin yung ating bearing, yung mga grasa niya, tsaka papalitan po natin. Depensa po yan kasi kung atin itong mapapabayaan, aabot sa punto na masisira ang bearing ng ating sasakyan. Dalawang bearing po meron, inner tsaka outer bearing po. At tsaka hindi rin po basta-basta mapapagastos din po tayo ng mga more or less siguro 1,000 pag magpapalit tayo ng bearing. Kasi yung presyo po niyan depende sa lugar. Siguro per bearing siguro 300 to 500. Depende sa klase, depende sa brand din po. Plus kung hindi tayo marunong, yung labor po natin. Kaya nga po gagawin natin, tayo nang gagawa para less gastos po tayo mga kagalawan. At gaya ng lagi ko sinasabi, kapag ganito nga nagtatagal tayo ng gulong, nag-aangat tayo mga kagalawan, lagi pong isipin ang ating safety. Ito po, safe na safe tayo dito mga kagalawan kasi nga naka double jack ako dyan. Kanya mga kagalawan, pagkatapos natin tanggalin yung pagkatapos natin matanggal yung gulong mga kagalawan, susunod natin, tanggalin natin tong pinaka sira yung itong buong assembly ng caliper ng ating brake mga kagalawan. Tanggalin natin to. Napakalaking tulong ng ganitong gawain sa ating bearing mga kagalawan kasi nga napoprolong yung buhay ng bearing natin at naiiwasan nga yung pagkasira. Tayo, mapaiwas din tayo sa malaking gastos po. Okay. Tanggal na, syempre konting tanggal na mga kagalawan. Pagtanggal natin dyan, itabi lang yan natin.
Yung gagawin ko, tutukuran ko para hindi ganun kabigat yung sasaluin ng hose. Yan. Patay. Nagalaw natin yung pad. Sige na. Okay lang yan. Yan na mga kagalawan. Bali, ito na siya. Yung buong. Tatanggalin natin to. Ito pinakatakip. Madali lang yan mga kagalawan. Flat screw lang. Anyan lang. Tandahanin lang natin. Tanggal na. Tapos meron siyang pinaka-pin dito. Yan. Kalimutan ko yung tawag, parang cutter pin yata ito eh. Pag tanggal mo, siya yung pinaka naglalak na itong na yan, nut na yan. Malaking nut. Tabilan din natin. Pag natin iwawala mga kagalawan, kasi napakalaking bagay nun. Ito malambot lang to. Kung wala kayong kasukat, kagalawan, pwede lang natin yang pukpukin ng bagya. Ikot lang yan. Pagtanggal natin yan mga kagalawan, tabilan din natin. Tabi. Eto, bubunutin natin yan. Tanggal na. Tanggal na nga. Yan. Napapansin nyo, kailangan na talaga. Kasi nga sa katagalan yung grasa natin, naninigas yan, naninigas, nauubos, o di kaya nag-accumulate siya ng dumi mga kagalawan, dahilan para sirain niya yung ating bearing pag napabayaan. Ganyan lang, punas lang. Pwede rin nating hugasan to lahat. Sa paghugas naman, gumagamit lang din ako ng pwede gasolina. Kasi ng gasolina eh. Tutunawin yan lahat. Check natin yung bearing natin. Kung magaspang na ba yung ikot, kalog na ba siya. Yung mga ganitong pwede pa. Okay pa. Tapos dito, check nyo rin dito. Wala pa, makinis pa. Meron pa naman kasing grasa pero unti-unti nang dumudumi. Okay naman. So yun nga mga kagalawan, eto. Punasan na natin yan, linisin na natin. Tanggalin lang yung dumi. Tingnan nyo yung grasa natin, iba na, tumigas na. Maganda ginagawa nyo to mga kagalawan palagi sa inyong sasakyan. Kahit na pagpalagay natin every 6 months. Ganyan. Basta na may maintain. Malaking bagay po yan. Galinis lang tayo mga kagalawan. Kasi nga repack lang naman. Kaya hindi ko muna gagalawin to. Kasi ito pinaka oil seal to eh. Saka na natin tatanggalin kapag magpapalit tayo. Kasi papalitan natin yan eh. Dapat set, pag magpalit ka dyan, 2 bearing, inner outer, tsaka itong oil seal. Ngayon dahil lang tayo, magre-repack lang tayo mga kagalawan, hindi natin yan papakilaman. Ito nga, kung mapapansin nyo, nililinis ko mga kagalawan para ginamitan ko ng gasolina para tanggal talaga lahat ng dumi. Tapos ma-check natin kung meron ba siyang mga deformities na sa natin itong bearing, cylindrical bearing yata yung term dito eh. Hindi lang tayo sure iwas technical po tayo. Pwede pa nating ibalik mga kagalawan. Kaya napoprolong talaga yung buhay ng ating bearing kapag inaalagaan natin sa grasa. Tapos kapain nyo.
Ayan, makinis na makinis pa, okay pa. Kasi kapag ka mayroong gas-gas na yan, dapat nyo yung palitan mga kagalawan. Itong pinaka ano niya, kasama kasi sa set ng bearing ito eh. Tatanggal din to. Ayan, 'di ba merong huka diyan? Diyan tayo pupukpok. Tanggal 'yan, lalabas 'yan. Pakita ko na lang din sa inyo pagka ano, dumating na yung tamang panahon na kailangan ng palitan. Yan yung mga kagalawan ano, at na ano ko na ano tawag dito. Nalinis na natin ano. Napatuyo ko na rin yung ano, pinunasan ko na yung pinakaloob. Panahon na naman para maglagay tayo ng bagong grasa. Sa grasa naman mga kagalawan, ordinaryong grasa lang yung gamit ko kasi ito lang yung meron ako ngayon. Pero sa inyo, kung hindi pa kayo nakakabili tapos magre-repa kayo, mas magandang bilhin nyo yung grasa na ano. May mga synthetic kasi na grasa mga kagalawan. Mas mahaba ang buhay ng mga yon. Medyo mahal ang bahagya pero sulit naman. Ako, gumagamit ako ng mga ganon mga kagalawan. Nagkataon na ngayon na naubusan na ako. Ginamit ko sa jeep. Yan. Ano lang ulit yan. Igagrasa ulit natin. Yan lang. Grasa sa loob. Dito tayo sa kabila. Maganda damihan natin yung grasa dyan mga kagalawan sa loob. Kasi yan nga yung pinaka ano. Para mas magtagal. Kasi hindi natin alam. Mabisi tayo ano. Hindi natin mabigyan ng panahon yung ano natin. At least magandang depensa po yan. Maraming grasa. Ito na kanina hinilinis natin. Ano lang tong paggagrasa talaga. Ganito talaga to. Pero parte to ng pagiging ano natin ano, na mag DIY. Parte to ng gusto natin eh. Tsaga lang. Dagdagan. Mas marami, mas maganda. Yan. Pupunta sa gilid yun. Pagka yung excess dyan, lalabas lang din naman yan mga kagalawan. Pupunasan lang natin yan. Hindi po yan problema. Tapos ibabalik lang po natin. Kaya sabi ko lalabas lang yung excess dyan. Kunin. Babalik po natin yung pinakalak. Huwag nyo kakalimutan. Ito po una. Yan, may uka din po yan. Sisetting nyo lang po ulit. Tapos syempre ito ating nut. Nakalak nut natin. Yan lang. Balik lang natin yan. Yan. Dapat hindi naman siya ano, na hindi mo na maigot, tapos dapat walang kalog. Yan yung importante dyan. Tapos babalik po natin yung cutter pin.
Napaka-importante po na ito mga kagalawan. Kasi itong cutter pin, ito yung pinaka pipigil dyan sa nut natin na matanggal. Tatakpan na natin mga kagalawan. Okay. Yan na po. Ibabalik na lang natin yung ating disc brake assembly natin. Babalik lang natin yan mga kagalawan. Ayan. Wala naman tayong ginalaw. Kaya may babalik po natin yan. Siset lang natin. Setting lang. Okay, tamang torque lang po. Okay. Ganun lang mag-repack mga kagalawan. Ibabalik na natin yung gulong ating tinanggal. Napaka-simpleng trabaho lang mga kagalawan. Kaya sabi ko nga, kung kaya ko, syempre kaya nyo. Mga kagalawan, yun lang muna sa araw na ito. Nawa mga kagalawan, hangad ko na may natutunan na naman kayo sa video natin ngayong araw at kapulutan nyo ng aral mga kagalawan at magamit nyo sa inyo ring mga pagsisikap sa sarili nyong mga buhay-buhay. Maraming salamat mga kagalawan at hanggang sa muli. God bless us all.